Pray muna tayo. Can we close our eyes and bow our heads? We will ask for the guidance. Hallelujah. Father in heaven, in the mighty name of your Son Jesus, and by the power of the Holy Spirit, Panginoon, sa umagang ito, itinatalaga namin sa iyo, mapagpalang ka ba yung pag-aaral ng iyong makapangyarihan na salita at hayaan mo, Panginoon, na maging bukas ang aming isipan, ang aming kaunawaan, mag-penetrate ng iyong salita sa puso, isip ng bawat isa, magsilbing pamantayan, prinsipyo namin sa araw-araw. It will not only be educational ang aming maririnig mong mensahe, kundi Lord God, maging transformational sa aming buhay, maranasan ang kapangyarihan at katotohanan ng iyong salita. Maging siya kapalikod, I bear the back of the cross, not my weaknesses, but your glory alone, Panginoon. Masabi ang dapat masabi, hindi masabi ang hindi nararapat sa kalagitnaan ito. At kami naniniwala at nananampalataya, Panginoon, aangkinin namin ang kalagap na pagpapala, himala, na kasama ng iyong salita na ipapahayag ngayong hapon. Salamat, and we declare, O Lord God, hallelujah, ang katagumpayan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, now, to start with, prangkahan na to, ha? Kahibangan sa isang tao ang magsabing hindi niya kailangan ng tulong. Tama? Somebody would be a fool if he says, I don't need help. Hello? Pagkawarin ko, isa lang yatang hindi nangangailangan ng tulong eh. Diyos. Pero lahat tayo nakaupo, kasama ako, all of us needs help. Minsan sa buhay mo, umaring nakahingi ka na ng tulong, umaring kailangan mo pa ng tulong, umaring naghihintay ka pa ng tulong na parating. Okay? Now, hindi naman ako nangangailangan ng tulong. Sige, maaring hindi ngayon. Pero banda-banda riyan, bukas makalawa susunod na buwan, I can guarantee you would be needing help. Okay? Tandaan niyo yung kanta ng details. I get by with a little help from my... Ako lang yata nakakingkan. Sige, may kanta pa ang Beatles. Tama? That song is true. Kasi kailangan naman tayo. Sabi nga eh, no man for no man is... So nangangahulugan yan, hindi ka talaga mag-i-assisting na solo ka. Because kailangan mo ng tulong. Now, from this standpoint, ang tanong ko ganito. Where do you go when you need help? Si Mars. Ganito. Who do you call when you fall? Who do you call when you fall? Sino tinatawagan mo pag nag-umpisa ka ng bumagsak? Yan ang tanong. Meron ako 3 choices dito. Family, friends, last, 911. Awa na 911. 112 sa Italia, di ba? Ride, perché vero? 3 lang yung category. Family mo, friends mo, o 112 tatawagan mo. Okay, now, kasi ganito, maganda na sa buhay natin, matatag yung ating support system. Okay? I mean, when I say support system, when you read financially, may pamilyari kang mayaman na pwedeng magpaaluan sa'yo, may mga pamilyari kang pwedeng mag-advise sa'yo. Pero tingnan nyo, history in itself will tell us, okay, that there is no insurance policy, there is no perfect security system, and there is no absolutely safety in this life. Kasi minsan sa buhay mo, I can guarantee you, mangangailangan ka talaga. Okay? Eh siguro, bata-bata pa, hindi pa kailangan ng maintenance, kaya inaabuso ang katawan. Tama. Bata pa eh. Di sige, kaya pa ng katawan. But moments come, pag hindi na kaya ng katawan, dahil dito sa Italia, ang ating puhunan ay ang ating katawan, kaya sabihin mo sa katabi mo, ingatan mo yung katawan mo, dahil pag yan ang bumigay, gutom silang lahat sa Pilipinas. Ay kapito? Kasi habang bata-bata pa, kaya pa. Kaya kung minsan, nag-o-over the bakod, inaabuso ang katawan. Tapos sabihin ng doktor, ay. Kailangan ko na ng tulong ng maintenance.
Ay, good. Oh, tapos ang sabi dito, walang safety rules, walang perfect precautionary measures, kahit mag-exercise ka at kumain ka ng healthy foods araw-araw. So nangangahulugan, let's accept the fact, I for one, kailangan natin ng tulong. Hello? Now, pero ganito, hindi nyo mapapansin. Hindi yan katabi mo, hindi yan ang pinupuntirya ko. So mga sasabihin mo, ikaw na naman ang pag-uusapan ngayon. Oh. Hindi yan. Pero napapansin nyo, why are there so many people, they are timid to ask help? Alam nyo yung timid? Mga walang hiya. O nahihiya. Nahihiya. Sabi nyo, ano daw mga walang hiya? Hindi. Okay. They are timid to ask help. Bakit? Alam niyo kung anong motivation? First, siguro pride. Okay? Nahihiya silang humingi ng tulong dahil, alam mo na. Tapos, isa pa, they're afraid of rejection. Yun bang papahiya? Tapos nag-aalala kayo, turn down ka, asang-asa ka, na? Wala ko may. Mars! Tapos bigla ka namang napatawag, strano, yung pala may kailangan. Now, so alam natin yung mga ganung personal reasons. Tsaka lalatigin, ito ang pinakamatinding reason. Dahil ayaw natin humingi ng tulong because for most of us, it is a demonstration of weakness. Yan, ang yabang-yabang mo kasi. Kala mo kaya mo. Yun. So yun yung, tapos lalo tingin, nasusumbatan. Kaya ayaw humingi ng tulong. Now, ganito ha. Kasi hindi ka sa Pilipino, sa Amerikano wala. Sa Amerikano, yung credit inside, it doesn't exist. Di ba? Wala naman sa Amerikano yung credit inside sa atin lang, mga Pilipino yan. Now, ganito. Yung credit inside, sinabi ba ng lahat ng kasulatan, obligatoryong bayaran? Yung utang na loob, saan nakalaan? Saan nakatala? Saan konstitusyon nakatala na obligatong bayaran? Hindi. Obligadong isauli? Hindi. Di ba? Pero obligado kang respetuhin ang pinagkautangan mo ng loob. That's the simple fact there. Pasensya ka na, hindi ko kayang isauli yung kabutihan kalooban mong ginawa. Huwag mo nang isauli, respetuhin mo na lang, igalang yung tao, tapos na tayo. Ako lagi, sa aking katayuan, they've been asking help for many times for the past 20 years. Bilang pastor, ang lagi nilang sinasabi, tinanong ko yung pastor, paano kumaisa sa uli yung tulong? Sabi ko, itulong mo na sa iba, patas na tayo. Kaya ka nga tinulungan dahil wala ka. Ang point is, ganito, kaya ka tinulungan dahil wala ka, huwag mo na ibalik sa akin, isauli mo, ibalik mo sa nangangailangan. Patas na tayo. Because I can guarantee you, one day in your lifetime, somebody will knock on your door asking for help. Kaya pag may lumapit at humingi ng tulong, bago mo tanggihan, bago mo ismiran, bago mo taasan ng dilay, bago mo busagutan, bago mo babaan ng telepono, esep din ha. Minsan sa buhay mo may tumulong din. At mamaya sa dulo, lahat tayo magdideclare pasasalamat sa Lord. Dahil yung mga taong yan, not by accident yan, inilaan talaga ng Lord yan para maging instrumento. They become an extension of God's hands towards your life. Hello? I'm ready preaching, hindi ko pa nabasa yung ating text. Mamaya na. Okay, now, ganito. Yung sinasabing, hindi tayo humihingi ng tulong. Binagit ko na ang motivation. Now, pero alam nyo ba na asking for help is a demonstration of wisdom? It's not a demonstration of weakness. It's not a demonstration na kahawa-hawa ka. It's not a demonstration of kawalan mo, ng parte mo. Asking for help is a demonstration of wisdom. Bakit?
nangangahulugan, sabihin mo sa katabi mo, may limitasyon ka. Gets? Now, ganito yan. Kasi ganito. Tingnan nyo ha. Once we ask for help, we acknowledge our limitations. Kahit gaano kataas ang pinag-aralan mo, kahit gaano kayaman ikaw, kahit gaano kakapamoso, kahit gaano kayaman ikaw, lahat ba ng problema nasusolve sa pera? Kahit gaano katalino ikaw, lahat ba ng problema nasusolve sa talino? Kahit gaano kapamoso ikaw, lahat ba ng problema nasusolve sa pagiging pamoso? Hindi. So it simply means when you ask for help, it's a demonstration na na-acknowledge mo yung limitasyon mo. Hello? Sige, and now we will go to the serious part. Sige, Psalms 121. Ito maganda to eh. Psalms 121. Okay, now. Okay. So, klaro ha, lahat tayo nangangailangan ng tulong. Yung Psalms 121, ipapaalala ng Lord sa bawat isa sa atin. How do we seek help when we need help? At ano ba ang disposisyon ng Diyos para sa buhay ng bawat isa sa atin? 121. Psalms. Tagalog po yung aking Biblia. Ewan ko. Sige, ilalagay din siguro Tagalog. Okay. Ang sabi, sa gawin ng bundok, tumitingin ako, saan ang gagaling ang aking saklolo? In other translation, saan ang gagaling ang aking tulong? Ang hangad kong tulong sa Diyos nagmumula, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Okay. Huwag sana akong bayaang mabuwal, handang lagi siyang pagsasanggalang. Verse 4. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel hindi natutulog at palaging gising. Kaya yung kantang natutulog ba ang Diyos? No idea. Dahil ang Diyos talaga hindi natutulog. Amen! Now, itutuloy ko. Ang Diyos na si Yahweh siyang nagbabantay, laging nasa piling upang magsanggalang. Di ka magdaramdam sa init ng araw kung gabi at di ka sasaktan ng buwan sa mga panganib. Ika'y ano daw? Iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Ibang translation yung akin, panganib. Kanyang iingatan ng iyong kaluluwa. Now, itutuloy ko. Sabi, sa mga panganib, ika'y ililigtas nitong Panginoon. Siyang mag-iingat. Saan man naroon, ika'y iingatan. Di ka maaano kahit na kailan. Praise the Lord for His word. Okay, now, ganito ha. Saglit. Kasi very particular yung Psalms 121. Theologically speaking, from Psalms 121 hanggang Psalms 134, 15 chapters ng buong Psalms. Okay? Ang tawag natin dyan theologically, merong tinatawag dyan na Book of Accent. Book of Accent. Sinabi ko, accent pala. Sorry. Mali ang aking English. Okay, yung 15 chapter from chapter 121 to chapter 134, ang tawag dyan is Psalms of Ascent. Okay. Bibigyan ko kayo ng paliwanag kung bakit ascent ang tawag nila. Okay. Kasi ganito po yan. Alam natin na sa Jerusalem, sa mga Hudyo, tatlo yung major annual festivity. Okay, sige ha. Yung Passover, okay? Yung Pentecost, tsaka yung Feast of Tabernacle. So, ang mga Hudyo, isang beses sa kanilang buhay, saan ka man naroon, obligado kang pupunta ng Jerusalem. At alam niyo ba saan situated ang Jerusalem? Bago ka makarating ng Jerusalem, anong dadaanan mo? Mga bundok at mga burol. Okay? Sa amin sa Mindoro, without offense sa mga kababayan pag taga Mindoro, pag nagtanong ka, saan ba ang bayan ng Pula? Pag tinuro yan, malapit yan. Pag ninuso yan, saan ba itong bayan ng Pula?
Pag niluso yan, malayo yan. Pero pag tinuro yan, malapit. Now, kasi, going back sa diskurso sa Psalms of Ascent. Ascent, pag-akyat. Bago sila makarating ng Jerusalem to participate in the festivities, dumadaan sila sa mga bulubundukin at mga burol. Now, ganito. Kaya sa atin, ang sabi ni Pastor Ben Franklin, naalala ko, sabi niya, God helps those who help themselves. Pero sabi ko, teka, may mali eh. Ang nakita ko sa Bible ganito, God helps those who seek the help of God. Di ba sabi? Hanapin mo, ikay makakasumpong, humingi ka, ikay bibigyan. Yan ang sabi ng Bible. Pero may nakita pa akong isa eh. Ang Diyos natin may kakayanan ding tumulong sa mga taong walang kakayanan tumulong sa sarili nila. Hello? Because ganito, our God is not only the God who cares, but our God is a God who can. Hello? Kaya yung Psalms 121, pinaliwanag ko lang saglit, ha? Ano ba yung mga bagay? Okay, sige. Ano ba yung mga bagay na kailangan natin ng tulong? Maraming mga nakaupo dito ngayon, kailangan ng tulong. I would specifically mention, maraming mga iba sa atin nakaupo dito ngayon, kailangan natin ng tulong ng maraming sa salute, maraming kailangan natin ng tulong sa finances, maraming kailangan natin ng tulong sa ating relationships, maraming kailangan natin ng tulong sa legal matters, o maraming kailangan mo ng tulong sa business mo, o maraming kailangan mo rin ng tulong sa trabaho. At hindi natin magkakaila, gaya ng sinabi ko kanina, lahat tayo nangangailangan ng tulong. Let's accept the fact. Kaya lang ang gustong ipunto ng Diyos, bago ka kasi humingi ng tulong kung kani-kanino, hanapin mo muna ang Lord. Doon ka muna lumapit at doon ka muna humingi ng tulong. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka mabibigo. Hello? Now, sa Psalms 121 ang binasa natin, I would like to display yung tatlong bagay na dapat natin matutunan. And this is for the interest of everybody. Hello? This is the interest natin lahat na matutunan. Pakilagay mo nga, brother, mga Psalms 121 verses 1 and 2. Okay. English, kung gusto mo. Kasi dito sa aking Bible, ang sabi ng verse 1 and 2, I lift my eyes to the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the makers of the heaven and the earth. Now, tingnan niyo. Sino ang maker ng heaven and the earth? The Lord. Pero alam niyo ba na ang Lord, ang tulong natin sabi, our help comes from our Creator. The primary source of help is yung ating Creator. Ang Diyos natin, hindi lang siya nag-create, involved siya sa kanyang creation. Hello? Kaya wag na wag mong sasabihin, narinig pa ba ako ng Diyos? Yes, of course. Nakikita mo ba ng Diyos ang aking hinaharap? Yes, of course. Alam pa ba ng Diyos ang aking sitwasyon? Yes, of course. Kaya gaya ng sinabi ko nung nakaraan linggo, ang pagtugon ng Diyos sa ating mga panalangin, sa ating mga kahilingan, hindi nakadepende sa atin. Nakadepende nakadepende ang panahon sa Lord, hindi sa atin. Hello? Now, sandali. Bakit sinabi ng writer ng Psalms, I raise my eyes towards the mountain? Bakit itututok daw natin yung ating mga mata sa mga bundok? Ha? Ay sabi, I raise my eyes towards the mountain. Hindi sinabing, I look at the mountain. Ha? Towards. Pero alam niyo ba ang Diyos natin higit sa mountain? Okay. Ito alam ko, para sa inyong lahat na nakakilala sa akin, gas-gas na itong illustration na ito eh. What do you see? Finger. What do you see? Face. Okay. Ganito ha. Ganito. What do you see the most?
Pakita niyo yung daliri. Tama? Kung ang concept ganito, kung ito ang Diyos ko, ito ang problema ko. Okay. Hindi ko naman sinasabi, huwag niyo tingnan ng problema. Visible yan. Hello? Buhay ka pa. Sa realidad, hindi mo pwedeng pikit ang mata mo sa problema. It exists because it's the reality of our life. We face daily problems in life. Magkaibang degree, magkaibang bigat, magkaibang dating sa atin. Kung ito ang problema at ito ang Diyos, pag inilagay mo, nandyan pa rin ang problema, hindi nawawala. Pero ano na mas visible mong nakikita? Dalili o ang Diyos? Ang problema o ang Diyos? Ang Diyos. Nakita niya? Pero hindi mo mas maganda pa ganito? Ano mas nakikita mo? Ang Diyos. Pero hindi ko sinabing wala na ang daliri. Nasa likod siya. Kaya lang nagde-demonstrate na ang problema kung ang sinlaki ng montanya, ang Diyos ko mas malaki dyan. Hello? Hindi na gets. Ang problema ko isinlaki man ng montanya, pero alam ko, ang Diyos ko mas malaki sa montanya. Kasi sabi, the creator, the maker of the heaven and the earth. Alam nyo ang figure of speech ng mountains dyan. Kasi kung minsan, tignan mo ha, yung katabi mo malimit pagsalita, alam mo nga na yung problema ko kabundo. Ganun naman yung ating mode of expressing, tama? Tapos parang hirap na hirap kang angkyatin. Kaya ang ginagamit mong figure of speech is, ang problema ko gabundok. Sagutin mo! Alam mo ang Diyos natin, ang may likha ng mundo. Kaya mas malaki ang Diyos kaysa sa problema. Sabihin mo sa katabi mo, your God is greater than your problem. Okay. On the contrary, pinakita ko sa inyo ang illustration ng daliri at ang punyo ha. On the contrary, may demonstrate pa ako sa inyo. Ito bago. Can I have your mic? Pwedeng makiabot ng microphone, per favor. Okay. Stop them. Stop. Harap dito ka. Harap dito sa akin. Stop them. Stop. Gano'ng kalaki ang mikropono sa tingin mo? Use your finger. Gamitin mo ang mata mo, sukatin mo. Gano'ng kalaki? Ganyan, mas malaki. No. In your measurement, gano'ng kalaki ang... Ganyan kalaki. Oh. Pero sa akin, dahil malapit sa akin, ang mikropono ganito kalaki. Sa'yo, gano'ng kalaki? Ganyan. Ganyan mo sa mata mo, ganyan. Okay. If I will ask Brother Bundy, or Brother Marlon, or dyan si Kuya Arnold, sige. Kuya Arnold, sipatin mo sa mata mo, gano'ng kalaki ang mikropono? Ganyan galit. Brother Bunds, sa'yo, malayo-layo ka na talaga. Gano'ng galit ang mikropono? Halos di ko na ako makita. No, ganito ha. No, because ganito, on the contrary, the more that the problem is nearest to your eyes, ulit, the more that the problem is nearest to your eyes, hindi problem, sige, the more that the object is nearest to you, visual yan. Nakita mo mas malaki. Tama? Hello? Pag lumalayo ka sa... Hindi ko sinabing kalimutan mo. Pag lumayo ka sa problema, lumiliit ang problema. Kaya nga sabi ng Biblia focus your eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. Hello? Sige, yung gustong pumalakpak sa Lord, pumalakpak. Ulitin ko ha. Object. The closer you are to the object, the bigger it is. The further you are to the object, the smaller it becomes. Ulitin ko. Pag yapos-yapos mo ang problema mo, sinlaki siya ng montanya. Dumistansya ka ng konti, kahit 3-4 hakbang lang, lumilit ang problema mo. On the contrary, pag may problema ka, sabi ni Bones, halos hindi ko na ako makita ang mikropono. Sabi ni Carlon, ganyan ako kaliit ang mikropono. On the contrary, pag may problema ka,
Pag lumalayo ka sa Diyos, bakit? Pag may problema ka, lalo kang lumalayo sa Diyos. Lumiliit ang kakayanan at kapangyarihan ng Diyos na i-resolve ang problema mo. And I hope and I declare that this message sasabit sa puso natin bago tayo umuwi. And every time we confront the problem, think of the illustration. Hello? Kaya dapat, sabihin mo sa katabi mo, kaya ikaw, pag may problema ka, lapit sa Diyos! Kasi bakit? Tingnan nyo ha, maging kami mga pastor, tao din kami katulad ninyo, nagugutom, nasasaktan, naiinis, napapagod, nagtatrabaho, just like the rest of all of us here. We're working! Kaya ang pwede mo talagang titigan, kaya sinabi ni Pablo let us focus our eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. Tsaka by the way, huwag sa relihiyon. Wala namang relihiyong may kakayanan magligtas at pag-resolve nating problema. Di sana kung may relihiyong nagpapagaling lahat ng may sakit daw. I've been telling that for a very, very long time. Kung may relihiyong nagpapala, di sana lahat ng nawawalan doon pumupunta. Hindi. Religion is but an invent. Kasi sa totoo lang, binigay ng Diyos ang reliyon sa tao para maging instrumento na ang reliyon. Sa pamamagitan ng reliyon, ang tao makalapit sa Diyos. E tingnan nyo sa 21st century, binaligtad ng tao. Ginagamit ang Diyos para makapasok sa reliyon. Tapos tatakutin ka. Siya nga, pag hindi ka sumama sa amin, hindi ka ligtas. Siya. Hindi ko, ako sa tagal ko na nagbabasa ng Biblia. Binasa ko na ang Biblia mula sa Book of Genesis hanggang sa Book of Revolution. Wala ako na. Pastor, nabasa ko na ang Biblia. Saan ka nagsimula? Sa Book of Genesis. Saan ka nagtapos? Sa Book of Revolution, Pastor. Ay, nabasa ko na ang Biblia. Hello? Wala ako nakikita sinabi ng Biblia. Sumabi ka sa reliyon, hindi ka maliligtas. John 14. I am the way, the truth and the life. No one can come to the Father except through me. It's not true religion. Kaya pagsikapan natin na ang relihiyon, maging instrumento, makalapit tayo sa Diyos. Ako na magsasabi sa inyo, kahit matulog ka dito sa simbahan, hindi ko susi ng church. Kahit dito ka matulog, hindi magpapabanal sa iyo ni kahit isang punto. Alam niyo mo magpapabanal sa atin? Yung dugo na tumagas dito. Our sanctity and our righteousness doesn't come from us. Pastor, nabasa ko ang Biblia. Tapos? Kaya nga ang point nabasa mo ang Biblia. Ano na sikapin mo? Mamuhay ka ng may righteousness. Hello? Kaya, tandaan natin, in the face of our problem, it's not the Creator, because ang Creator helps us. Hindi yung creation niya pala, sorry. It's not the creation, it's the Creator that helps us. Kaya yung impression mo ang problema kung sinlaki ng bundok, palit-palitan mo na yung konsepto na yan. Pero Lord, alam ko, mas malaki kung isang bundok, ikaw lumika ng bundok Hello? Amen. Hello? Wala nang mimik. Bilisan niyo ho, gutom na kami. Now. Okay. Tsaka bakit dito? Anong significant ng mountains? Sa Bible, theologically, if you look at the Bible, mountains have a lot of significance. Lahat tayo alam natin, ang arka ni Noah matapos ang ilang araw na baha, saan naglanding? Saan naglanding? Sa Mount? O mas sa pastor, alam ko sa bundok. Sabi ng isa sa Mount Arayat, sa Pampanga yun. Kung bihira ka. Ararat! Pastor, sa Mount Arayat, at siya ang Arayat na sa Pampanga. Kung bihira kayo.
Okay. Perlacrona ka. Alam niyo ang ibig sabihin ng rarat? Curse reverse. Kasi ang sabi ng Diyos, never again with thy flood. Kaya nagbigay siya ng covenant kay Noah. Anong pinalabas niya? Bagay. Ano sabi niya kay Noah? Yan, palatandaan ang covenant ko sa iyo. Bakit? Hindi ko nagugunawan ng mundo sa pamamagitan ng tubig. So naglabas siya na. Bagay. Kaya tingnan niyo, ang arka ni Noah, saan? Saan tumigil? Sa Mount Ararat. Oh. Ang 10 utos, saan ni Moses natanggap? Sa Mount Sinai. Hello? Oh, eto, si Isaac. Saan hiningi ng Diyos na ialay ni Abraham si Isaac? Esep. Ay, yung mga nagbabible class diyan. Mount Moriah. Ay, sa bundok ng Moriah, sabi ng Diyos, dalhin mo ang iyong anak, ang kaisa-isa mong anak, ialay mo sa akin sa bundok ng Moriah. Mountain again. Ito alam nyo, yung kwento ni Elias, Elijah. O dinikontes sila. Sabi ni Elijah, sige, sigaw pa. Kaya dito yung connection ni Elijah sa, ang sinabi nung ating text sa 121 ang Diyos natin hindi natutulog. Kaya sabi ni Elijah sa mga false prophet, sige, sigaw pa, baka tulog Diyos nyo, gisingin nyo. Saan sila nag-showdown? Si Elias at ang 400 false prophets? Saan? Mount. Basta, pastor, ang alam ko sa Mount Carmel. Ay, ang Carmel, hindi yun. Mount Carmel kaya. Babasa lang ng Biblia, sana-sana pa pambira. Ay, Panginoon ka. Mount Carmel, di ka nag-showdown sila doon. Ang sabi ng Lord, Panginoon, patunayan mo sa kalagitnaan ito na ikaw na Diyos sa aking sinasamba totoo. Pero bago bumaba ang apoy, anong ginawa ni Propeta Elijah? Hindi, pinalibutan niya ng tubig, binasa muna ang altar, tapos, estrano, no? Sana kung binsin na yun, sunog yun eh. Ay, hindi, tubig eh. Meron pa! Saan pinako si Jesus? It was called literally for the Roman soldiers the Mount of the Skulls. See. Theologically, yes, it was the original name, the Mount of the Skulls, and we call it Calvary. Ang Beatitudes, saan ni Jesus binigay? Basta Mount, Pastor. Pastor, ang alam ko, yung inahalo nga sa ensalata. Ang naiwan sa isip yung inahalo sa ensalata. Ang tinatanong ko, saan Mount binigay ni Jesus yung Beatitudes? The Mount of Olives. Kaya nakita nyo, ang mountain sa Biblia, significatibo. Hello? Oo nga, Pastor, nung binabasa ko Biblia, hindi ko na-recognize yun. You better recognize it now because I'm telling it to you. Tama? Pangalawa. Teka, sandali. Bakit sinabing, I raise my eyes towards the mountain? Nasaan ba ang mountain? Nasa taas, nasa baba? Wala akong taong nakitang, I raise my eyes towards the mountain. Nanakaya ko. Ang mountain lagi nasa taas. Ibig sabihin, you raise your sight higher. Ito lagi kong ina-example. Kaya maging unbeliever, binigay ko example na ito Sabi, Pastor, paano ho makikita at saan ho parte makikita at matitignan ng Diyos? Sabi ko, lumusong ka sa tubig, o sa lago, o sa mare. Lulusong ako sa tubig. Lusong ka sa tubig na ang tubig hanggang dito. Sa level ng ilong mo. Gusto mo makita ang Diyos? Gusto mo makita paglalamayan ka? Diyo ka.
see that seek throne of God. If the living water is here, ang tendency mo, ilukay, iluglog. Sa gitna ng problema, huwag kayo yuko ha. Ewan ko, ako lang nakapanood yata ng reels eh. Ang daming reels sa YouTube. YouTube ba may reels? Hindi ko alam, basta. Yung mga nakalagay doon, sige, cellphone pa. Yung isa, may untog sa palok to. Dahil nakafocus doon eh. Kaya tayo kung minsan ganyan eh. Prendiamo una abitudine di focalizzare. Sige, italianoin ko. Prendiamo un'abitudine di focalizzare con quello che era davanti sotto il naso. Minsan ako, minsan, pauwi ako. Sabi ko kay pastora, this close. Te lo metto sotto la macchina. Sabi niya, guarda che verde ako eh, rosso ka. Sabi ko sa kanya, anong ginagawa mo kasi? Manong tatawid ka ng simapuro? Kaya kayo huwag yung gagawin ha? Ay, buti ako nakapreno. Kaya, sabi ko, wata may dashcam ako ha. Nakikita ng dashcam ko kung tama ako mali. Biglag niya sa akin, pwede. Wow, because when you focus too close on what is in your nose, you can never see the plans of God ahead of you. Hello? Oh, kita nyo, lahat ng mga nakaupo dito nagre-reklamo. Sakit. Sakit, pastor. Ay, di natapos din. O natapos din ang lamig. Oh, pero hindi na nga nahulugan tapos ang problema nyo. Kapag dito, pero nangyari sa'yo, pag-umat ko katahan. Natapos si Rayuma. Kaya sabi ko, magpasalamat ka. Bakit? Yan lang ang dinadanas natin. If you look around you, people are suffering with you. Hello? Let us be thankful. Lord, ako laging hindi. Lord, salamat. Sipon lang ang dinadanas ko. Hindi chemotherapy kaya. Hello? Wouldn't it be much more? Ang question mo would be much more sadder. Mas nakakalangkap. Saan ka pupunta? Magpapadialysis. Hindi kaya mas nakakalangkot yan. Saan ka pupunta mo? Bumibili sa parmansya ng ng patsoneto, sisinga lang ako. Ang problema mo, isipon lang. Allergy lang. Tapos iminamaktol mo. Hello? Kaya gusto kong ipaalala dito na ang Diyos natin involved sa atin ng mga creation. Kaya may na may mong sasabihin, naririnig pa kaya ako ng Diyos? Yes, of course. Sige, kwento mo na. Ito, dinig nyo na yun. Dito sa Pilipinas yung ating bahay duplex. Hindi na taskera ba? Yung up and down, tapos may kanya-kanyang gate. Di ba? Hindi kayo halos pader lang ang pagitan, halos dinig mo na. Sabi ng born again, Panginoon, salamat sa lahat ng biyaya mo. Kasi may dulot yung gobyerno eh. Kaya tuwing dinadalan sila ng supply, Panginoon, salamat sa mga pagpapala. Ay yung kapitbahay niya, ridildi, galit. So wala nang pinapanalangin tong born again ito, kundi salamat. Tignan ko nga kung isang araw, magpapasalamat ka pa ha, kung walang dadalhin sa'yo. Ang ginawa nitong kapitbahay niya, nagalit sa kanya, isang araw, nag-deliver. Lumabas ngayon yung kapitbahay niya. Yung saketo ng spesa, iniwan lang sa harap ng gate. Binantayan niya ng kapitbahay niya. Titistingin ko nga kung magpapasalamat pa ito sa Lord. Nilabas niya nga, kinuha niya yung supot. Binantayan niya. Di lumabas yung born again. Ay, wala. Ngayong araw, wala. Balik siya sa loob ng bahay. Sabi, mga anak, wala tayong pagkain ngayon. Pero, salamat pa rin sa Lord. Hindi naman tayo mamamatay. Isang araw lang tayo hindi makakakain, mga anak. Tama? Sabi ng mga anak, opo, mami. Opo, mami. Kaya sabi lang,
Sabi ng nanay, siya, mag-pray na lang tayo. Di nag-pray sila. Panginoon, salamat, wala man po kami makain sa maghapon, pero isusustain nyo kami physically. Mas lalong nagalit ninyo kami bahay. Talaga itong mga ito, wala namang makain. Nagpapasalamat pa. Dinainis siya ngayon. Labas nga siya, bitbit niya yung sakay ko. Sabi, yan yung binigay niya, yan yung binigay ng gobyerno. Tinesting ko lang kung anong mangyayari sa inyo, kung kayo may magmamagtol na wala kayong makain. Sabi ng kapitbahay, nagpasalamat pa kayo, wala kayong makain. Sabi ng born again, Lord, salamat. Ginamit mo ang aming kapitbahay. Kaya lang, Lord, sa susunod, huwag mo nang idaan sa aming kapitbahay. Kasi bakit? Tayo kung minsan nagmamagtol. If you will look around you and the people you encounter, you must be thankful. Ang problema mo, 1 kilo lang. Ang problema ng iba, 1 tonelada. Ikaw nga may nahihinga ng tulong. Kaya hindi nyo masising natanong sa metro eh. Natanong sa 4th floor ng bahay ng amo eh. Bakit? Zero hope. Walang kapag-pag-asa, walang masulihan. Kaya ngayong araw na ito, ini-encourage tayo ng Lord na yung ating lumikha, hindi lang siya naglikha, basta ang ating lumikha involved sa atin. Hello? Now, hindi kasi may memo ako dito. Okay. Ang ating Diyos, hindi lang siya mahihinga ng tulong, siya rin ang nagpo-protect sa atin. He is the God, our shield and protector. So, verse yung Brother Maki. Verse 6 yata. Verse 4. Okay, now, so alam natin yun. Ang Diyos natin nagpo-protect. Ganito tanungin ko kayo. I-reflect nyo. You many times naranasan mo, you're this to close aksidente. Bakit tinayaan ng Lord ang tuluyan kang aksidente? Because the protection of the Lord is there. Hello? Amen. Alam ko this week, marami sa atin ang disclose sa accident, but the protection of the Lord is there. Amen. Kaya naranasan nyo. Hindi man atin, mga anak natin. Amen. Hello? Amen. Kaya come to think, muntik na ako magsilente. Salamat, hindi sa Lord. Salamat sa iyo, sa Lord, hindi sa iyo. Buti na nakaiwas ako, hindi. Iniwas ka ng Diyos. Yung mga kalalakihan dyan, malimit namin pagpupintuhan. Sila mismo nagpupintaw. Dahil kung hindi binago ng Diyos ang buhay nila, dahil wala namang pupuntahan nila eh. Kung hindi ospital, sementeryo. I see. Kaya huwag mong ikasama ng Lord kung babaguhin ng Diyos ang buhay mo. Okay? Okay. Ito pa isa. The Lord will not only protect us, but the Lord will keep us away from harm. Anong tinuro ni Jesus ng panalangin sa kanyang mga disipulo? Ano sabi ng mga disipulo? Lord, turuan mo na kami mag-pray. Paano ba mag-pray? Ano sabi ni Jesus? Deliver us from. Deliver us, Lord, sa mga mangungutang, sa mga kaibigang palso. Sa mga kaibigan lang, pag may kailangan. Nandyan sila pag may kailangan. Pag ikaw ang may kailangan, nawalan. See? Kaya the Lord will keep us. Ang sabi ng 127, 7 and 8. Brother Maggie, 7 and 8. He watches over you. Binabantayan ka ng Diyos. And mind you, God is never asleep. The Lord will protect you. Saan daw? From all harm. Kaya huwag mong ipagtaka. Pasensya ka na. Sabi mo sa best friend mo, hindi tayo nagkita. Lord, bakit hindi naman ako natuloy? Magpasalamat ka, hindi tinuloy ng Lord. Dahil kung nagkita kayo, ay ganda, utangan ka lang. Tapos pag naibigay mo na yung kailangan, nakita nyo, tao talaga, no? I mean, I speak generally. Pag may kailangan, nagmamakaawa.
Amen daw. Pag-uutang nagmamakaawa. Pagsisingilin mo na ikaw ang magmamakaawa. Mabuti na lang ang Diyos hindi nanunumba. Ang dami ko pang karakter babanggitin. One of those, si Peter. Nung nakita niya naglalakad si Jesus sa tubig, ano sabi niya? Lord, can I walk? Sabi ni Jesus, Simang karami, come! Malakas loob niya. Lusong siya. Tapos, ano nangyari? Nung nakita niya ang hangin at ang unos, ano nangyari? At nag-umpisa siyang anong unang parolang lumabas sa bibig ni Peter? Lord, help me. Hindi niya sinabi sa kanyang mga disipulo, iabot niyo nga salbabida at ako'y nilololo. Sinong una niya hininga ng tulong? Lord. Salam niya si Jesus. Nakasakay sila sa bangka, tatawid sila sa kabilang ibayo, kabilang banger. Malulunod ang bangka, ang lakas ng hangin at unos. Si Jesus nasa likod. Hoy, gising, tayo malulunod. Kanino sila nagkonsulta? Pareho sila mga isla lahat doon. Lord, hindi nyo ba alintana tayo lulubog na? Sabi ni Jesus, kalma. Tumahimik, pati ang unos ng hangin. Kaya sabi ko, nawa ngayong araw na ito, ipapaalala ng Diyos sa atin once again na ang priority na ating lalapitan at ihingan ng tulong, Lord. Alam niyo, bibigyan ko kayo ng challenge. And I will close here. Bibigyan ko kayo ng challenge kayong lahat. Yang Psalms 121 na yan, 8 verses po yan. Okay? Ay si Kuya Arnold nga, memorize niyang entire Psalms 23. Ba't hindi naman si Brother Boots? Memorize ni Brother Boots sa Psalms 119. Alam niyo ba yan? Sabi ng asawa niya, Pastor, Psalms 119. Kahaba noon. Yang Psalms 121, alam niyo, sa mga Hebrew, meron silang tinatawag na mezuzah. Alam niyo yung mezuzah? Hindi ha, basta paliwanag niyo. Cylinder yung bilog. Continuity baga. Yung script, yung Psalms 121, sinusulat nila doon. Niro-roll, nilalagay doon. Ang tawag nila doon, mezuzah. Alam niyo kung saan nila sino may mga hamon dito ng Hebreo? Nakalagay sa doorpost nila. Hindi niyo, ako lang siguro nakakita. Hindi niyo nakita. Kasi ang nakikita niyo, ganong kapatid, hindi pa nung parlaben hihingin niya ang sweldo niya. Senyora! Kani senyora, Dimi! Paano ba kasi sasabihin ko, kunin ko ng sweldo? Hindi naman marunong lang magsalita. Senyora! Kumuha ng kalendaryo. Senyora! Bede. Tinuro yung 30 sa kalendaryo, Senyora, bede. Yung pala hinihingi ng sweldo. Ang mga Hebreo, may mga sa bahay nila, sa doorpost, sa entrance, meron sila nakalagay ng tawag doon mezuzah. And one of the frequent verses na sinusulat nila is Psalms 121. Niro-roll nila yung nilalagay nila doon. Because why? It's a declaration for them. Both protection and guidance and blessing. Amen? Sige, conclusion na. Okay. Now, kaya ang tanong ko ngayon, dali ha! Kaya ang tanong ko ngayon, tatanungin ko kayo, matapos natin madiskubrihan ng Psalms 121, sino ang priority mo ngayong lalapitan pag kailangan mo ng tulong? Ulit! Sino ang priority mong lalapitan ngayon pag kailangan mo ng tulong? Unahan mo, Lord. Hello? Amen. Pero lumapit sa akin, Pastor, tulong! Sabi ko, bakit? Ginawa na po namin ang lahat. Walang nangyari. Sabi ko, nag-pray ka na ba? Hindi pa po. Hindi mo nagawa ang lahat. Why? Because Diyos muna, prayer.
Kasi I can guarantee you ganito, ang tugon ng Diyos sa ating panalangin, magpapadala ang Lord ng mga tao na gagamitin ng instrumento sa buhay mo. You seek God and God will send people towards you who will become instruments, who will become extension ng kamay ng Diyos, magiging daluyan ng Diyos sa buhay mo ng pagpapala. Kasi nangyayari kung minsan, hinahabol natin yung daluyan ng pagpapala. Na dapat ang habulin natin yung pinagmumulan ng pagpapala. Kaya karamihan sa mga Christians na alam ko, matapos pagpalain, wala na, hindi mo na makikita. Bakit? Lunod sa pagpapala. Hello? Now, okay. Siguro naman sapat na ang paalala ng Diyos. Okay? Kaya ngayong hapon, ano gusto niyo? Nakatayo o nakaupo? Tayo. Mas maganda nakatayo. Sige, everybody stand. May papagawa ko sa inyo. Okay, umpisa na worship leader natin kanina eh. Okay. Sige, lahat tayo. At habang nakatayo ka dyan, I want you to close your eyes. Sige, close your eyes. Sige, pikit. Sige. Habang nakapikit ka, ganito ha. Isipin mo yung mga taong ginamit ng Diyos na instrumento para tulungan ka. Think of those people who have been, who will be, and who will become the instrument of God for your blessing. Alalahanin mo yung mga taong nakatulong na sa'yo, minsan nang tumulong sa'yo. Hindi ka nakarating ng Italia kung walang tumulong sa'yo. Hindi ka nakarating ng Italia kung walang nagpaunlak ng pera sa'yo. As you close your eyes, I want you to think of those people. I, for one, ako mauna, I would like to thank my family, our spiritual family, mga leaders and workers ng ministry, who have been a great help ng tinataguyod ng ministeryong ito. Nagpapagal, nagpapakapagod, nagsakripisyo. Pero sa bawat isa sa atin na nakatayo dyan, as you close your eyes, think of those people na ginamit silang instrumento na tumulong sa'yo. Minsan kang nawalan, minsan kang walang matirhan, may pumalinga. Maaari yan naging problema mo nung mga nakaraan, logistics, bakit? Nasira kotse mo. Wala ka sasakyan, wala maghahatid sa'yo sa trabaho. Maaari ang tumulong sa'yo through your finances. Maaari ang tumulong sa'yo nung una kinamuhian mo. Yan na naman, yaya na naman ng church. But later, hindi mo napapansin. Yung tumulong sa'yo, yun pala yung naging instrumento para dalhin ka sa paanan ng Diyos. At salamat, nakakilala ka tumanggap kay Jesus bilang Panginoon sa rin tagapagligtas. At salamat sa pagkakataong ito, nararanasan mo ang kabutihan ng Diyos. Lalo tigit yung mga na-minister, nakaranas ng deliverance, nakaranas ng inner healing, you must be thankful to God. Kasi una, Diyos ang nagpalaya. Gumamit lang ang Diyos ng instrumento. Gumamit ng pastor, gumamit ng kapatiran, gumamit ng worker ng church. But the person behind sa pagpapala, sa kalayaan, sa kagalingan na naranasan mo, Diyos. Gumamit lang ang